Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Taurus. This reading, anak, doon! This reading is for you, March 9, teka lang, 2/15. Maraming salamat nyo na sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bago pasok dyan. Welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo, na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Magkaiba ang general reading at ang personal reading. Sana naiintindihan nyo ang ibig sabihin at pinagkaiba noon. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito is a vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyari, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Kung hindi naman magre-resonate at hindi naman magaganap o mangyayari sa inyo, ay ibig sabihin, hindi yung energy ang nakukuha natin. Sana ay irespeto natin kung kanino ito. Baka lucky number mo ito, number 1. 12, 42, 50. 4, 8, 16, 26. Baka related sa iyo yung mga number na yan, birthday mo, edad mo, o kaya yan ang iyong lucky number. Sa nakita ko sa iyo, yes, the key is in yours. Congrats. Kung ano man yung mga gusto mong mangyari into your situation o sa iyong sitwasyon ngayon, ay ikaw lang din ang makakapagbigay ng solusyon nun. And also, magkakaroon ng, may mga mag-open, no? Ibig sabihin, may mga magbubukas na opportunity para sa iyo. May mag-unlock, no? O kaya na handito yung magkakaroon ng mga fulfillment and solution into your life, no? Ang sinasabi rin dito. Kaso yung iba sa inyo is parang magkakaroon kayo ng two-path, magkakaroon kayo ng mga choices in life, magkakaroon kayo ng mga pagpipilian, pag-aalinlangan sa mga desisyon, pero nasa sayo pa rin si Ki. May mga didesisyonan kayo, at yung iba naman dito is siguro there's a separation na talaga, no? And yung iba sa inyo is there's a departure. Ibig sabihin is tatahak na ng ibang landas yung iba sa inyo, or mayroon kayong travel. Nasa sayo talaga, nasa sayo yung how to growth and how to achieve. Nasa sayo sila, no? Ang sinasabi dito. May mga sitwasyon na i-structure mo o bubuuin mo this time. Sa nakita ko dito, may mga situation na magkakaroon na kukumit ka doon. Ganun. Sa nakita ko, halimbawa sa sarili mo. This time, kumbaga, ma-enlighten ka. Halimbawa, ma-enlighten ka na, bubuuin mo na yung sarili mo dahil sa in the past, may mga sitwasyon na hindi naging maganda, hindi naging maganda para sa iyo, at ngayon ay magpo-focus ka na in a new beginning into your life. Ganun. Kumbaga, nagkaroon ka ng sadness, ngayon this time okay na ako, ganyan. Pagbubuong muli ng isang situation o kaya in relationship, diba? Kung saan mga aspeto ng buhay mo na yan. Sa nakita ko dito. Iba sa inyo is may mga konti namang delay, pero sa iyo kasi si wisdom tsaka si Ki, ibig sabihin kung ano may mga delay na yun, ikaw pa rin makakasolusyon noon. Sa nakita ko dito. And siguro you need to put boundaries din, or you have a boundaries, or magkakaroon ka ng limitation to yourself. Ganyan. May mga sitwasyon na kailangan mong ma-accept, or you need to accept the lesson. Ang sinasabi rin dito, to learn. Kumbaga, you need to learn din, ano. May mga positivity happen into your life. Siguro handito na rin talaga si House na magkakaroon na ng kapanatagan o magiging calm na ang situation mo this time. May mga sitwasyon na maaring you are focusing sa bahay lang, ganyan. O kaya nahandito na yung sitwasyon na magkakaroon ng mga pagkakaisa when it comes to a relationship o sa pamilya mo. Yan, magkakaroon na ng growth, magkakaroon na ng yung mga ma-achieve na kayo, ganyan, magkakaroon ng mga pagtutulungan sa iba sa inyo. May hihingi ng tulong o may tutulungan ka. There's a loss, ako nakikita. May ending. Kumbaga, kung ano man yung ending na yun, siguro it comes emotions, ganyan. Kung ano mang ending yan. Kasi nandito rin magkakaroon ka ng reflection from the past, no? Yan, magkakaroon ng
feeling emotions. Pero nakikita ko naman na matatapos na siya kasi nandito siya. Magtatapos yung mga bagay na yun. Mag-ingat, may illness. Ako nakikita, baka may mga mararamdaman ka or malapit sa puso mo is magkasakit. Ganyan, sa nakita ko. Maiba sa inyo, maaari magkakaramdam pa rin kayo ng mga depression, pag-aalala, siguro dun sa mga situation na mga hinihiling nyo o wish come true nyo na maaring hindi pa ganun na makamit this time, pero nasa sayo nga si Ki. Kailangan mo lang dito ay manindigan. Kung ano may mga dinidesire mo, ipanindigan mo, aksyonan mo this time. Pag-isipan mong maigi at pag-aralan mo kung ano mga bagay o sitwasyon na kailangan mong i-reveal o kailangan mong i-structure. Kung tandaan mo, you are the authority of your life, no? Iba sa inyo, maaring meron kayong mga nire-research, inaalam, ganyan. O kaya may mga sikreto. Ikaw or someone in your life is may sikreto. Ganyan. O kaya nandito yung situation na nagiging mystery sa'yo. O ikaw ang nagiging mystery sa kanila o nagiging mystery yung iyong karelasyon if ever na meron ka. Ganun. Sa nakita ko dito. You need to trust more to your intuition. Sa nakita ko dito. May mga hope. There's a hope. Tsaka may mga dreams din naman ako na nakikita sa'yo na maaring matupad na this time. Kasi andyan siya sa'yo. Yan. Yung iba sa inyo is may inspired daw kayo sa isang sitwasyon mo dahil may mga magbabago na sa buhay mo no? Yan, magkakaroon ka ng inspiration this time, sa love life man yan, o sa trabaho man yan, o anong goal man yan sa buhay mo may inspired ka. At magkakaroon ng mga progressing or may mga ipaprogress ka na sitwasyon or goal mo sa buhay mo. Tingnan natin ang iyong love. Love ni Taurus this week. Tandaan nyo, palagi tayong vice versa, ha? Ay, devil. Love mo is... Bakit naman devil ang aga? Devil, oh! Devil, devil. Ano ba yan? Anak, baba mo na. Dito. Bakit devil ang love ng Taurus? Anak. Bakit po? Ano po yun? Okay. When it comes to a love, okay, when it comes to a love imbalance, no, sa nakita ko dito, hindi kayo compatible, no? Ang nakita ko, bago man kayo or hindi, maaaring may mga sitwasyon talaga na hindi kayo nagtutugma dito sa nakita ko. Sa iba dito, there's a breakup. Nawala na yung trust, no? Inequality itong sitwasyon na to sa nakita ko dito. As in, wala na. Kasi isa sa inyo naging toxic, no? Isa sa inyo is sobrang, siguro hindi yung pagiging babaero, lalakero, sinungaling, talaga, naging cheater. It's more on, maaring may mga, may mga pasaway talaga, as in, no? Toxic, kumbaga. Yung relationship is a toxic. Yan. Maaring iba sa inyo, palainom ng alak, there's an addiction, ganyan. When it comes to addiction, maraming ibig sabihin na sa nakita ko dito. Halimbawa, ang addiction siya when it comes to girls, ganyan, boys, ganyan. Kumbaga, hindi siya napapakali sa isang tao, yung mga ganun. Iba-iba, o kaya sa pinagbabawal na gamot, yung mga ganun, no? Sa iba sa inyo, sa nakita ko dito. And then, sa nakikita ko rin, kung kayo naman ay hindi kayo nagkahiwalay nitong tao na ito, sa nakikita ko dito ay nahandito siya sa tabi mo because hindi siya because of the love, because of the needs. Alam mo yung kasi binibigay mo yung gusto ko. Ganyan. Ganun. Pero you need to trust more to your intuition. Pero ang sinasabi dito is hindi kayo compatible. Unreliable
ang ibig sabihin. This is a imbalance. Imbalance. Ang nakita ko dito, maaring kung kayo is bago pa lang nito, is handoon yung obsession to each other sa iba, pero hindi ko nakikita yung love, no? Sa nakita ko dito. Pagpapahalaga, pinapahalagan, pero titingnan mo, devil naman kasi ang lumabas, diba? Hindi siya ganun ka, ano. Hindi siya love. Sa akin na, dito. Baka sa inyo, love yun. Pero sa nakita ko, is hindi siya love. Kamusta ang money ni Taurus this week? Want to be stable lang ang isa sa inyo. Ganun. Kamusta ang love this week ni Taurus? Love is sa lahat. Kapatid, magulang, karelasyon, kasama sa trabaho. Ay, money pala ako. Sorry, this is money. Okay, this is a money. Ito ang love, ito ang money. Diba, nalito na ako? Ay, ano ba yun? When it comes to a money. Ay, ano ba yun? Ay, medyo... When it comes to a money, walang growth, ano? Sa nakikita ko dito, ang bagal. Medyo ang money mo ngayon is mabagal. Kaya kailangan mo ngayon siyang balansehin. When it comes to money, you need to balance ito. Sa nakita ko ito. Kasi medyo nai-stuck siya. No? Kumbaga, maaring hindi ko masabi na nag-iisip ka when it comes to a future. No? Sa nakita ko dito. Kasi yung money mo is hindi siya nagiging matatag. Namamanipulate ka ng isang sitwasyon mo sa buhay mo na maaaring nagbibigay ka ng tulong, nag-aabot ka sa kung kani-kanino o sa family mo, ganyan. Nag-iilusyon ka, ganyan. Kumbaga, when it comes to money, patapon, palabas, ganyan. Kaya kailangan sa'yo is balansihin mo this time. Kailangan mo ngayon is magtimpi ka na magbigay ka rin sa sarili mo, no? Sa nakita ko dito. Sa iba, sa inyo, ganun. Kasi siya, stuck siya Maaring may tao dito na hindi ko alam kung ikaw or someone, maaring may tao dito na nililing ng kanya when it comes to money. Baka handin yung binibigyan mo siya, di ba? O tinutulungan mo siya, o nag-aabot ka. Hindi strong yung foundation when it comes to your money kasi nagiging irresponsible yung iba sa inyo sa nakikita ko dito. Kaya nakikita ko is stuck. Ganun nakikita ko. Hindi talaga kahit anong hugutin ko, hindi talaga. Ganyan. Parang nahandun ka sa sitwasyon mo na stagnant ito. Walang kung halimbawa, nangyari na to noon nangyayari na muli ngayon. Sa nakita ko dito. Hindi ka pa nakaka-move on. Kumbaga, sa nakita ko dito Hindi ko alam kung may binabayaran ka ba, meron bang situation na nawala yung pera mo at hindi ka nakaka-move on, o may mga stuck siya. As in, stuck. Wala pa siyang destiny, pero you need to give an effort para magkaroon siya ng destination this time. You need to avoid, no? You need to avoid talaga yung mga hindi ko alam kung may nagga-gamble ba, may tumaya ka ba sa isang gamble? Parang kung hindi kayo nagga-gamble, ang nakita ko to, sa palaran. Alam mo yun yung, okay, pag may sahod ako, this time okay. Okay, sa susunod, pag nawala na, okay, may sahod ulit darating, gano'n. Hindi siya nagkakaroon ng totally destination, yung pera mo. Kaya rin nakikita kong gano'n. Yun. Tingnan natin ang iyong health. Ang health is sa lahat. Kapatid mo, anak mo, sa'yo. Kamusta when it comes to a health? Kay Taurus, health. May health issue nga. Kaka-explain. Teka lang.
Ay, sorry Oh, okay. Oo, meron kayong health issue, no? A part of the family or maaring ikaw. Itong issue na to, ano eh, panghabang buhay itong gamutan. Kumbaga siguro maintenance, itong nakikita ko dito. Yan. Yung iba sa inyo, maaring may mga sakit kayo sa bandang dibdib, sa puso, ganyan. O kaya, siguro minsan nananakit yung mga buto nyo, o kaya nananakit minsan yung ulo nyo, yung paa nyo, ganyan. Baka may gout kayo, ganyan. So nakita ko dito. And then also siguro may mga sakit sa bato, sakit sa... Meron ako nakikitang matanda. Hindi ko alam kung sino yung matanda doon sa inyo. Siguro handuin yung baka sinusuportahan mo siya o baka ikaw yun, di ba? Ang nakita ko dito o inaalagaan mo. Yun na nakikita ko to. Yung sakit na to, pang forever to. Forever maintenance. Ito nakita ko. Medyo meron tao dito na sensitive. Kailangan sa'yo disiplina ha. Disiplina. When it comes sa health mo, magkaroon ka ng disiplina, sabi dito. Tsaka sa family mo rin, sinasabi dito. Hindi lang naman ikaw ang may problema sa health. Sa'yo siguro, siguro pagod, ganyan. Yung mga pananakit lang ng ulo, pananakit ng katawan, mga ganun siguro sa iyo. Tingnan natin ang iyong opportunity. Taurus opportunity, please show me. This week. Ano ibig mo sabihin? Opportunity ni Taurus. Okay. When it comes to an opportunity, Taurus, maraming parating na opportunity sa'yo. Kaso, ang nakikita ko dito ay kailangan mong planuhin kung ano yung gusto mong unahin dito, no? Sa nakikita ko dito. Kasi marami kang gustong mangyari into your life. Marami kang gustong maganap. No? Kailangan, kung ano man ang uunahin mo, you need to trust more to your intuition dito. No? Ngayon, yung mga opportunity na gusto mong mangyari o kasi stagnant pa siya. Sa akin, stagnant siya. Kasi medyo mabagal yung nagiging desisyon. Kailangan, wag mong madaliin kung ano mga opportunity na mga gusto mong mangyari into your life. Kasi marami ako nakikita na maraming parating sa'yo. You need to trust more to your intuition. Patient lang, wag mong madaliin. Slowly but surely, ang nakikita ko dito, kailangan mag-focus ka muna sa isa and be dedicated sa iyong mga goals and kailangan dito is magkaroon ng progress, magbigay ka ng effort, maging practical ka actually, sabi to, and give on hard work, and kailangan dito is magkaroon ka ng routine. Ganun, ang nakikita ko dito. Kasi medyo magkakaroon ka ng chaos when it comes sa pagsasagawa ng iyong mga opportunity this time. Yun ang nakita ko. Medyo siguro, ma-stress ka konti, no? Sa nakita ko dito, mababurnout ka. Kasi gusto mo mangyari in one click, maaring iba ganun. Diba? Pero wag ka daw, be patient lang. Para hindi daw mag-miss yung iyong mga mangyayaring opportunity o gusto mo matupad na goal this time. May parating, maraming parating na opportunity sa'yo. Pero hindi ko pa nakikita yung growth. Hindi ko pa nakita kasi basta patient lang ang kinasabi dito. Pag-isipan mo maigi yung part na yon, no? Yung mga uumpisahan ka na rin kasi pinagchichismisan ka daw. And you need to be aware, sinasabi dito, you need to be aware. Kung kailangan mo kumonsulta muna kung ano yung, kung maganda ba siya o hindi.
kumonsulta ka. Pinaka-the best yun kasi sa nakita ko dito. 'Di ba? Para hindi ka rin mag-miss. Para alam mo rin kung ano yung idea. Sabi nga dito, 'di ba, the book, yung 26, kailangan pag-aralan mo munang maigi yung bagay na yun. Kailangan you need to see the fact bago mo siya actionan. And you need to be aware. Magkaroon ka ng evaluation doon. Okay? Tandaan mo, you need to learn from the past. Kung nangyari na yun in the past, na may mga kabiguan na opportunity sa buhay mo, love life man yan, o anything opportunity na dumarating sa'yo, wag mong madaliin. Okay? Maging aware ka. Arigatou namaste, God bless.